Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So paano may ipapasok yung bill ng divorce? Kung doon pa lang sa constitution para sa marriage is parang hindi na maipasok-pasok dahil... Well, yun nga. The reason why bringing up ko yan, no, it's because historically speaking, sa deliberation ng mga nag-draft ng Constitution, hindi naman talaga pinagbabawalan ng Constitution na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Again, the fact na merong annulment sa family code, it could also be a platform din na baka pwede rin magkaroon ng divorce sa Pilipinas. So yun lang, no, sa part ng Constitution. Yun lang yung pinag-uusapan nila na sinasabi na hindi naman ibig sabihin na pag may divorce sa Pilipinas, automatic kailangan i-divorce ko kaagad yung asawa ko. It just gives you a platform na kapag ang marriage talaga ninyo hindi na nag-work. At kung talagang yan ay nalilid na into abuse, nagiging abusive na to both of you, nagiging abuse na sa mga anak. Bakit pinahihirapan? May platform where you can meron kayong pwedeng gamitin, no? Para I think let's look at divorce as a tool, no, to end abuse within the marriage. Pero ba't, ang tanong ko, bakit pinapahirapan? Pero kumbaga inaalaw na ng constitution na magkaroon ng divorce, pero annulment lang yung pangalan. Pero saan tamakmak yung requirements. So bakit hindi na lang padaliin? Ano kaya yung mga humahadlang doon or yung factor para patagalin o i-delay o ano man yun? Well, malaki pa rin ang influensya ng simbahan. Diba? Kumbaga maingay pa rin ang simbahan pagdating dyan. No? Again, hindi natin nila antagonize ang simbahan. No? And they are free. Antagonize natin? Hindi. And they are free to they are free to make their own stand. Ganun ba? They are free to make their stand. Part na religious freedom nila yan. Pero kung babasahin mo si Matthew, even si Christ nagbigay ng grounds sa divorce, di ba? Kapag infidelity yung grounds na binigay. Tigas ng ulo niya, o sige, bigyan niyo to, di ba? So yun lang, no? Yun lang din yung kailangan tignan, no? Na kung healthy naman yung pagsasama ninyo, hindi mo naman kailangan maghiwalay. Diba? Bakit may divorce is i-grab mo na. Diba? Kumbaga, if you think that marriage is worth fighting for, then fight for it. Diba? Pero kung yan ay nagkakos lang ng, diba, naging abusive yung marriage, naging damaging na para sa mga anak, naging damaging na para sa asawa, whether ang abused ay si babae o si lalaki, diba? Then bakit natin hakadlangan na magkaroon din ng panibagong buhay yung mga yan, diba? I think that's one thing din na tinitignan. No? Yeah, I think yung paningin ng ating mga Kristiyano at simbahan, lagi iniisip nila yung pinaka-worst case scenario. Katulad ng mga sa usapan kanina dun tungkol sa Soji, baka iniisip kapag legal na yung divorce, lahat ng mga mag-asawa maghihiwalay na agad. At sa totoo lang, yeah, may realidad na gano'n, na dadami yung mga paghiwalay kasi nakita natin sa US, like, nalimutan ko kung anong kataas yung divorce rate. South Korea din ata. Mataas din yung ganyan. divorce rate. Pero para sa akin, indicator yun na hindi problema yung batas. Indicator na baka kailangan natin ayusin yung pag-usapan natin ng marriage. At kailangan din pag-usapan natin yung mga problema na nagkaroon ng mga mag-asawa. I think yun ang kailangan mas i-focus yung powers ng ating mga simbahan na katulad ng marriage counseling, paano nila ginagamit ba nila yung mga talagang mental health professional na kaalaman or Bible lang yan, over spiritualized ba yan? Hindi natin alam, pero I think indicator yan na baka tayo sa atin ang pagkukulang dyan na hindi natin tinuturo anong itsura ng consent sa isang mag-asawa, ano yung marital rape, ano yun, totoo ba yun? Yung mga ganong klaseng topics, I think yun ang kailangan
pag-usapan sa ating mga simbahan, sa ating mga mag-asawa. Kahit may divorce or wala, may mga dilan kung bakit naghiwalay yung mga tao. At yun ang mga kailangan tingnan. So I think, imbes na mag-isip yung mga worst case scenario, kailangan isipin yung mga yun. But I think even pagdating sa theology talaga din ang siyempre pinakagalaw ng mga simbahan. Driving force pa rin. Yeah, sa pagdating sa divorce. At para sa akin, kapag pag-usapan natin ng isang theology ng divorce, pagtingnan natin ang Biblia, isang halimbawa ito na hindi mo masasabi na may isang posisyon yung Bible pagdating sa divorce. Kasi yung Bible bilang isang anthology, hindi siya isang libro, isang library ng mga iba't ibang libro, dami magsulat. Siyempre, lahat ng mga nagsulat doon, may mga kanya-kanyang paniniwala, may mga kanya-kanyang pinanggalingan. So, kapag tingnan natin si Moises sa Exodus, yung grounds niya para makipaghiwalay ang tao, kapag nagkaroon ng second, third wife yung lalaki, na-neglect yung unang babae. So yung unang babae, pwede siyang umalis. Pwede na siya makipaghiwalay. So divorce na yan. At sa Mosaic Law, legal na yan. Yun ang pinagalingan niya. Tapos pumasok si Jesus sa Matthew. Sabi niya, actually, sabi yun ni Moises, pero para sa akin, dapat hindi ka maghiwalay unless nag-cheat yung isa, infidelity. Tapos pumasok si Paul. Sabi niya, huwag kayong maghiwalay. Pero kung hindi believer yung asawa mo at gusto niyang makipaghiwalay, maghiwalay na kayo. So tingnan natin ang iba't ibang sagot kung bakit makipaghiwalay ka. Hindi natin masasabi kung sino ang tama dito. Si Moises, si Jesus, si Pablo. Sino dito? Team Jesus tayo, syempre. Wow. Kung Protestant ka talaga, mas madalas sa epistles ka kaysa Gospels. Pero ang Reformation, si Paul lang sinunod. Di ba? Yung tayo mga evangelical guys. Tapos si Jesus na lang yung nag-adjust Parang Reformed pala si Christ. Mas malapit kay Calvin. Lutheran pala si Luther. Calvinist pala si Jesus. Ayun nga So I think, yun nga, isang halimbawa na ang hirap talaga gamitin yung isang napakalumang anthological work sa mga tanong at issue natin ngayon. So, kung subukan natin gumawa ng theology ng divorce, I think hindi mo masasabi na, kasi sabi ni Jesus ganito, ganyan, kasi iba't iba. At ang hirap talagang sabihin. Pero para sa akin, makikita ng mga prinsipyo nandun, anong galaw ng ginagawa nila. At kung nakita natin sa Biblia kung ano mga pattern, at kung nakita natin ang galaw ng Diyos sa buong Biblia, madalas nandun siya sa mga dehado, sa mga na abuso, na na tinatamaan ng masama. And kapag yun ang dadalhin nating prinsipyo pagdating sa tanong na to, I think doon makita natin kung ano ang tamang gawin. Na-elevate mo para sa akin isang maiging modelo dun sa divorce sa Biblia ay yung Samaritan woman, di ba? Dun sa, nakalimutan ko tuloy yung Tagalog ng wealth, yung balon. Yung babae sa balon, kinausap siya ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, meron siyang 5 asawa, di ba? Pang ilan yung kasama niya at hindi pala asawa niya. Pero imbes na sasabihin ni Jesus na, dapat hindi ka nakapag-iwalay, sinabi niya kung sino siya at binalitaan niya na nasa kanya yung tubig na may buhay. Hindi niya ginajudge. Imbes na mag-judge, sinabi niya yung magandang balita. And I think isang halimbawa din yun sa atin na imbes na i-judge natin yung mga tao sa mga nangyari sa kanila, sa mga ginawa nila, mas makita natin kung ano yung katotohanan, ano yung magandang balita para sa kanila. I think yun ang isang modelo or ng theologian verse. Jesus. Ay, no. Masyadong naging evangelical tuloy, no? Pero maganda nga